Narinig ni Zhao Mo ang ingay na nanggagaling sa labas ngunit hindi niya ito pinansin. Bagamat nagtataka siya ay ipinagpatuloy niya ang pagmamasid sa formation array na kanyang ginawa at nagtaka kung bakit ang lakas naman yata ng wind formation na ito. Bigla siyang napalingon nang may tumawag sa kanya at nagtatanong kung anong klaseng formation ba ang kanyang inihahanda. Agad na nakilala ni Zhao Mo ang dumating na si Senior Sister Xiong Yurong kaya dali-dali siyang lumapit dito at sinabi na sakto ang dating nito dahil may mali sa mga aklat na ibinigay nito sa kanya. Habang pinapakita ang nilalaman ng libro ay sinabi niyang sinunod niya naman ang mga tagubilin at nag-inscribe ng isang wind formation ngunit nagtataka siya kung bakit wind blade formation ang kinalabasan nito. Nahihiyang pinatigil siya ni Xiong Yurong at sinabing sandali lang dahil bago nila pag-usapan ang formation ay nakiusap ito kung pwede ba muna siyang ikuha ng bagong damit. Agad namang may iniabot na puting damit si Zhao Mo kay Xiong Yurong at humingi ng pasensya dahil masyado lang siyang nakapokus sa pag-aaral ng mga formation kaya hindi man lang niya napansin na nawasak ang damit nito. Ngunit sinabi ni Xiong Yurong na sa tingin niya ay sinasadya lang naman talaga iyon ni Zhao Mo. Matapos niyang ibigay ang damit ay tumunog ang kanyang sistema at ipinaalam sa kanya na nagregalo siya ng 2 set ng damit na nag-trigger ng 1,000 beses na return kaya nakuha niya ang 100 set ng Supreme Attack Speed Gear. Habang pinagmamasdan ang nakasulat sa sistema ay napaisip siya sa tinutukoy nitong Supreme Attack Speed Gear at medyo pinagpawisan siya nang makita sa screen na ang nakuha niya pala ay 100 set ng damit panloob ng babae. Hindi siya makapaniwala na tinatawag ito ng sistema bilang Attack Speed Gear at tinatanong pa ang sarili kung totoo ba talaga ito. Natigil ang kanyang pag-iisip nang imungkahi ni Xiong Yurong na ipakita nito sa kanya ang kanyang formation plate. Nang makita ito ni Xiong Yurong ay gulat na gulat siya dahil para sa kanya ay napakakakaiba nito. Ito ay ang pinaka-basic na wind formation at sa logika ay hindi dapat ito nagdudulot ng ganoong kapinsalaan kaya iminungkahi niya kay Zhao Mo na lumabas sila at subukan muli ang ginawa nito kanina para makita niya. Agad naman itong sinang-ayunan ni Zhao Mo. Hindi nagtagal, sa labas habang nakaunat ang kanyang kamay ay sinimulan niyang gawin ulit ang wind formation. Nang mabuo niya ito ay naglabas ito ng matinding bagzo ng enerhiya ng hangin kung saan nagawa nitong putulin ang mga puno sa paligid. Dahil doon ay agad na lumapit si Xiong Yurong sa kanya at nagtanong kung paano niya ito ginawa. Ipinaliwanag ni Zhao Mo na inukit lang naman niya ang Divine Runes ayon sa pamamaraan na nasa libro. Sa mga oras na iyon ay tahimik lang silang pinagmamasdan ni Niu Yulan habang sinasabi naman ni Xiong Yurong kay Zhao Mo na subukan din ito ang fire formation at ituturo niya kung paano ito gawin ng eksakto. Sumang-ayon si Zhao Mo at hindi nagtagal ay sinimulan na ni Xiong Yurong ang fire formation kung saan bumuo siya ng isang formation array na nagliliwanag. Nang pinakawalan niya ito at pinatama sa kahoy ay nagsimulang magliyab ang tangkay ng puno. Matapos ipakita iyon ay sinabihan niya si Zhao Mo na subukan na rin ito. Ginaya ni Zhao Mo ang formation array ng fire kung saan bumuo rin siya ng simbolo sa kanyang kamay at nang maglabas ito ng apoy ay direkta niya itong pinatama sa kahoy. Sa lakas ng kanyang ginawa ay hindi lang tangkay ng kahoy ang nasunog kundi ang buong katawan nito. Nang makita iyon ni Xiong Yurong ay gulat na gulat siya at nagtanong kung paano iyon naging posible. Nang mapansin ni Zhao Mo na nakatitig sa kanya si Xiong Yurong ay tinanong niya ito kung bakit siya ganoon makatingin sa kanya. Sinabi ni Xiong Yurong na kung walang problema sa formation ay ang tanging posibilidad ay nasa kay Zhao Mo ang dahilan. Naisip niya na maaari kayang pinapalakas din ng Crimson Sun Sacred Body ni Zhao Mo ang kapangyarihan ng mga elemental formation. Ngunit hindi raw dapat iyon posible sa wind formation dahil wala naman itong kinalaman sa kapangyarihan ng pure yang energy. Biglang itinaas ni Xiong Yurong ang kanyang damit na nagbigay ng gulat kay Zhao Mo at naging sanhi upang magdugo ang kanyang ilong. Nahihiyang tinanong ni Zhao Mo si Xiong Yurong kung ano ang ginagawa nito at paalala na hindi dapat masyadong malapit ang pagtatagpo ng lalaki at babae. Pinatahimik naman siya ni Xiong Yurong at sinabing tama na ang kalokohan dahil ipinaliwanag niyang nag-uukit siya ng Divine Rune sa kanyang balat, at sa paraang iyon ay mas malinaw niyang nararamdaman ang mga pagkakaiba. Habang pinupunasan ni Zhao Mo ang dugo sa kanyang ilong at naglalabas ng apoy sa kanyang daliri ay nahihiya niyang tinanong si Xiong Yurong kung talaga bang makukuha niya ito ng libre. Nahihiya at nanginginig ang buong katawan ni Xiong Yurong habang galit na sinasabihan si Zhao Mo na bilasan nito ang kanyang ginagawa. Nang idikit ni Zhao Mo ang daliri niyang nag-aapoy ay biglang nanginginig ang katawan ni Xiong Yurong kasunod ang isang shockwave na biglang damaloy sa buong katawan niya, na lalo pang nagpang-inig sa kanya na halos parang mawawalan na siya ng malay.
Nang ibuhos na ni Zhao Mo ang lakas ng kanyang formation sa katawan nito ay napasigaw si Xiong Yurong sa tindi ng enerhiyang kanyang nararamdaman na halos pamunit sa kanyang buong kasuotan kaya napasalampak ito sa sahig. Nahihiyang nagtanong si Zhao Mo kay Xiong Yurong kung may mali ba itong nakita. Habang tinatakpan ni Xiong Yurong ang kanyang katawan ay nanginginig siyang sumagot na naramdaman niya ito, at ang divine runes na inukit ni Zhao Mo ay mas malaki at mas makapal kaysa sa karaniwan. Medyo naguluhan si Zhao Mo sa tinutukoy nito kaya nagtanong siya kung ano ang ibig nitong sabihin, habang napapatanong pa sa kanyang isipan kung sigurado ba si Xiong Yurong na hindi ito nagpapatawa ng malaswa. Ipinaliwanag ni Xiong Yurong na ang divine runes ay maituturing ding isang anyo ng kapangyarihan at habang mas makapal ang rune ay mas malakas ang kapangyarihang taglay nito, kaya sa ngayon ay mukhang may kaugnayan ito sa kanyang pangangatawan, ngunit hindi siya sigurado kung konektado ito sa Crimson Sun sacred body niya. Dahil sa narinig ay napaisip si Zhao Mo at natiyak na may kaugnayan talaga ito sa kanyang human emperor bloodline dahil ang mga sinaunang bloodline ay may mas mataas na affinity sa divine runes ng langit at lupa. Bigla namang nakangiting lumapit sa kanila si Niu Yulan at tinawag ang kanyang master. Tinanong nito kung gusto ba nitong magpahinga at kumain muna dahil batid niyang napagod na ito sa pagsasanay. Sinang-ayunan naman iyon agad ni Zhao Mo. Ngunit napaisip si Xiong Yurong sa narinig niyang pagtawag nito kay Zhao Mo na master kaya napakunot noo siyang tumitig kay Zhao Mo habang tinatawag ito. Pagkatapos ay sinabihan niya ito na kinasuhan na nga ni Zhao Mo ang anak na lalaki ng Bull Demon King sa Thousand Demon Hall, at ngayon naman ay tina-target din ito ang anak na babae, kaya malamang ay pupuntahan siya ng Bull Demon King para makipaglaban sa kanya hanggang kamatayan. Sumagot si Zhao Mo na huwag itong mag-alala dahil alam naman niya ang kanyang limitasyon. Namumula ang pisngi ni Xiong Yurong habang nakakunot noong sinasabi kay Zhao Mo na ito ay talagang isang maliit na bastos, at kung alam lang daw nito ang kanyang mga limitasyon ay hindi na sana siya idinamay pa sa gulong ito. Makalipas ang ilang sandali ay inihanda na ni Niu Yulan ang kanilang masarap na pagkain at sinabi sa kanyang master na natapos niya nang lutuin ang lahat ng karne na ibinigay sa kanya ngayong araw. Nakangiting sumagot si Zhao Mo na hindi na ito masama. Sa kabilang banda naman ay natutuwa at takam na si Xiong Yurong sa nakikita niyang karne at nagtanong kung anong klaseng karne ito dahil alam niyang naglalaman talaga ito ng napakatinding espiritual na enerhiya at kalakasan. Sinabi ni Zhao Mo na ito ang karne ng isang Divine Transformation Realm Flood Dragon na ibinigay ng Holy Sun sa master niyang Saintess, at sinuwerte lang siya na nakinabang din siya rito. Sinabi ni Xiong Yurong na ito ay isang bagay na hindi mabibili ng pera at hindi niya kailanman inaasahan na papaboran ng ganoon si Zhao Mo ng Saintess. Sayang lang daw at hindi babae si Zhao Mo dahil kung hindi ay baka nagkaroon pa ito ng pagkakataong magmana ng posisyon ng Saintess sa hinaharap. Nabanggit din niya na narinig niya na may tableta na maaaring magpabago ng kasarian ng isang tao kaya tinanong niya si Zhao Mo kung gusto ba niya itong subukan. Nang marinig iyon ni Zhao Mo ay halos mabulunan siya at namumula ang kanyang pisngi habang sinasabihan si Xiong Yurong na huwag na siyang biruin ng ganoong mga katawa-tawang bagay. Habang may dinudukot si Xiong Yurong sa kanyang dibdib ay tumingin siya kay Zhao Mo nang may nakakaakit na tingin kasabay ng pagsasabing tama na ang biro dahil naparito talaga siya ngayon dahil may iba pa siyang kailangang sabihin sa kanya. Agad namang tumugon si Zhao Mo na pinapahintulutan si Xiong Yurong na magpatuloy sa kanyang sasabihin. Mula sa pagitan ng dibdib ni Xiong Yurong ay naglabas siya ng isang bag na punong-puno ng Spirit Stone at inilapag ito sa lamesa. Sa may pang-aakit na tono ay sinabi niya kay Zhao Mo na alam ng kanilang master kung gaano kahirap para kay Zhao Mo ang mag-aral ng mga formation kaya espesyal nitong ipinadala si Xiong Yurong upang dalhan si Zhao Mo ng ilang mga Spirit Stone. May ilang bilyong Spirit Stone daw ito na sapat na dapat para sa kanyang cultivation sa loob ng mahabang panahon. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.